Hi everyone, this is Jem and welcome back to my YouTube channel. Ito nga post ni Alfred Romualdez, David Licauco on June 28. Sangyan Music Festival 2025 show starts at 7 p.m. Sangyawan Festival Grounds, Tacloban City. At ito nga pinost ni David Licauco sa kanyang Facebook account, See You Tacloban. Paparating na ang pambansang Ginoo para pahaligin ang buong Tacloban. Actually, maganda itong mga provincial shows na mga ganito para sana ma-promote niya yung kanyang song na I Think I Love You. So sana i-perform niya, no, para para maraming makinig at yun, magustuhan nila yung song at para may stream pa to lalo, di ba? Mali mo ma-LSS yung mga tao at gusto lang pakinggan lagi yung I Think I Love You. Ito nga video na pinost ni Mr. Alfred Romualdez at next naman ay post ni Tita Eden Licauco sa kanyang Instagram story. Ayun nga, star 45 player of the game, David Licauco, 23 points, 12 rebounds, 5 assists. So double-double si David. At galing nga ito sa FB post ng One LaSalle Alumni Basketball League. Ayan na, number 6 na pala si David, di na pala siya hindi na 28 yung jersey niya, guys. Ayan na nga, si David Licauco, number 6. Ayan na nga, best player of the game. Napaka-cute pa din, kahit puro pawis. At yan nga, napaka-gwapong si David Licauco. Ayan, our boy, Mr. David Licauco for Team Outlast Battery. At yan na nga yung team. So si David nga yung shy boy, cute boy na nasa dulo. At next naman, yun na nga nasa A Bucket of Chicken Joy Please, post ni Tita Eden kahapon. At post naman ni Ilan, DJ Age Halo Halo and Snack In, Tiwi Albay. At next naman ay pinost ulit ni Ilan, Took 3 of us to win this small toy. Ay nakakasama nila si Simon, yung pinsan ni David. The Chewy Show na post sa FB. Let's watch this. Sa video na to, hindi porket pogi si David, sabihin ko agad na masarap yung pagkain niya. Sige. Gagawin natin isang ultimate honest food review sa isa sa pinakasikat na restaurant ni David Licauco. Good luck sa puting t-shirt ko. Cheers! Ito yung magiging unbiased. Medyo naninibago lang ako. Ito yung magiging honest food review. Sabi ni David, the best tapa in town. Naku, David ha. At higit sa lahat, kung masarap nga ba yung mga pagkain sa restaurant niya. Iyon ang gusto ko. Kaya binihintay natin. Kung meron kang feedback, kahit hindi maganda, bulong mo na lang. Tama, kung may feedback ka, wag mo nang i-announce sa national TV. Ibulong mo na lang kay David. Pare, isang magandang araw. Nandito tayo sa Quezon City, dito sa Opus Small Pops. This will be a special episode dahil bibisita tayo sa isa sa mga restaurants ng kaibigan ko. May good friend, natawag siyang pambansang Ginoo. Marami siyang pinagbidahan na mga pelikula, teleserye, Netflix, Prime, kahit nandun siya. Pero bukod sa pagiging artista, kilala rin siya bilang isang negosyante. Marami siyang mga kainan, restaurants dito sa Metro Manila at pupuntahan natin yung isa sa mga bagong branches niya dito sa Opus. So nandito tayo sa Sobra Cafe. So yun na nga guys, nirepost din ni David Licauco ito sa kanyang FB page. Let's watch this. Bilang isang negosyante, marami siyang mga kainan, restaurants dito sa Metro Manila at pupuntahan natin. In all fairness, mas cute si Choy ngayon kaysa dati, no? David. Pare, kamusta ka naman? Batak ka na ngayon, ha? Pare, ako rin, okay lang. Dito, pwede rin. Grabe, naalala ko si Barbie nun sa Turlock. Unlimited access siya sa arms at saka sa abs na yan, di ba? Anyway, David, nasan tayo ngayon? Nasa Sobra Cafe tayo sa Opus Mall. Paps, alam ko marami na nagtatanong sa'yo what is Sobra Cafe, pero ulitin ko, what is Sobra Cafe? By its name, Sobra. Ang meaning nun, sobrang sarap. Uy! At sobrang laki ng serving. Uy! Di naman porket food vlogger ako. Di naman porket kakilala kita. Pwede ko batang kaibigan kita. I-judge ko yan ng bias. Kailangan hindi pwede honest yung gagawin kong food review ngayon. Dapat ganun. Pero pare, ang tanong ko, di ba meron kang Kuya Korea? Ano yung main difference nito sa Kuya Korea? Yung Kuya Korea naman kasi it's a Korean
Filipino fast food, fast casual restaurant. Ito naman, it's a cafe. Talagang yung mga dishes namin dito, medyo mas, may pagka-premium but at the same time, still affordable. Okay. So, kunyari, unang beses ko sa Sobra Cafe. Which is, Pops, hindi ko first time dito. Oh. Nakakain na ako sa Amolito. Talaga? Tiga Paranaque ako eh. Pero kunyari, first time ko dito, anong dapat itry nila? Well, number 1, yung beef tapa. Best tapa sa Philippines. Totoo ba? Para sa akin. Okay. And actually, meron kami na-release ngayon na ikaw ang unang makakatikim, pare. Uy, ano yan? Spicy beef tapa. Wait, spicy beef tapa? Spicy beef tapa, oo. Feel ko, spicy siya. Slight lang. Slight lang. Para sa mga tao lang. Safe yung mga sagot ni David, slight spicy lang daw. Tanong ako curious kasi marami nagtatanong sa'yo, David, kamo showbiz, paano mo nababalance? Alisin na natin yan. Ayoko na itanong yung mga boring questions na yun. Sige. Kailan first kiss mo? First kiss. Joke lang. Grade 6. Sinagot. Tapos anong Grabe, grade 6 pala yung first kiss ni David. Diba talaga pag gwapo ka, diba? spectrum mo pagdating sa pagkain? Gaano ka ka-foodie? Like, lahat ba kinakain mo? Meron kang mga barrier or wall na parang, oops, di ko kakainin yan. O nag-explore ka talaga ba? Siguro hindi ko pa nakakain. Transparently yung balot. Wait, di ha? Hindi pa. Tsaka dinuguan. Yung dalawang yun. Legit ba? Hindi ko pa nasusubukan talaga. Hindi mo O, in fairness, bago to hindi ko alam na hindi pa kumakain ng balot at saka dinuguan si David. Grabe. subukan dahil walang chance o di mo nasusubukan dahil parang medyo natatakot ka? Gusto kong sabihin na walang chance pero sa totoo lang parang scared ako. At di Teka, bakit scared? INC ba si David? Ba't bawal ang dinuguan? O, diba? Bakit takot sa dinuguan? Di naman siya INC. Medyo takot lang talaga ako sa Ang ganda. Anyway, pare, medyo naamoy ko na dahil balita ko nag-start na magluto. Oo. At subukan natin. David, pasensya na. Oo. Pero I will harshly review, honestly, non-biased. Hindi porket pogi si David, sabihin ko agad na masarap yung pagkain niya. Sige. Tatry ko talaga confident paka tayo 100% food reviewer. Oo, kasi ako ako very hands-on. Okay. Talagang minimake sure ko palagi na masarap yung pagkain, yung quality, di ba? Siyempre, customer dapat, para lumakas ang restaurant, yung customer talaga yung priority natin. Alam mo yan, sa mga restaurant na pinupuntahan mo. Kumbaga, any feedback is welcome. Oo, kaya kung meron kang feedback, kahit hindi maganda, bulong mo na lang. Ako bahala sa'yo. Joke, hindi. Sabihin natin totoo. Sige, pare. Kailangan. Ngayon, pasok na sa kusina at maya-maya matitikman ko na yung mga ibang pagkain dito sa Sobra Cafe. David, pwede ba sabihin natin, Chura! Chura! Okay, pare. So, dito linuluto yung ating signature tapa ng Sobra. So, it goes in na. Ito yung pinaka-beef natin. So, kita mo sa hot iron griddle linuluto. On the other side, ito naman yung ating shawarma. Sibuyas goes in. Okay. Special sauce goes in. Fire is flaming away, pare. Ano yan, kuya? Sugar? Shawarma. So, lalagyan ng parang shawarma spices. Okay. Okay, so ito, unti-unti na naluto yung ating tapa. Okay, medyo naamoy ko na yung fumes ng tapa natin, yung tamis, yung pagka-savory niya. Okay na, plating. Boom. Okay, tapos na, maluto ang ating shawarma. Okay, so Ayun na nga guys, so medyo pinutol ko siya kasi medyo mahaba yung vlog. Panoorin nyo na lang sa YouTube guys. nagpicture kami ni David kanina. Ginawa ko yung signature post niya. Bakit ganyan? Yung itsura ni David mukhang baby. Ako naman parang sanggol na parang ayaw nang lumabas sa tiyan ng nanay niya. But life is unfair, pare. Life is unfair. Okay lang Choy, cute ka pa rin naman. Hindi ka naman Hindi matakaw ko actually lahat kinakain ko. Talagang binaburn ko lang pagkatapos. Alam mo yan ngayon kasi batak na batak ka. Ngayon lang yan, on national YouTube TV, hinahawakan ni David Licaco ang triceps ko. At ito na nga yung cute na picture ni Choi at saka ni David Licaco. At ito nga post sa TikTok ni Shy Kai. So nagtataka nga kami ba't brilyante ng lupa yung nilagay ni Shy Kai. Kay ano yun diba? Kay Sanya yun diba? Ayoko nga. So
So, meron ang Barda fan na nag-ask. So, Sir Jim, yung teleserye pala ni David ay Encantadia Chronicles pala. Siya ang gaganap sa Brilyante ng Lupa. So, hindi pala BE. Actually, nagtanong-tanong na ako about this, pero wala talaga kami nakuhang information na kasama si David Licauco sa Encantadia. So, ang confirm pa lang nga ay yung sa Beauty Empire na in-announce na nga ni Barbie at saka ni David dun sa close-up, di ba? So, itong sa Encantadia ay walang balita. Sana hindi. Ako yoko, no? Lalos na kung Brilyante ng Lupa, no? Wag naman, maging close pa sila ulit ni Sanya. Yun ay opinion ko lang naman. So, lalos na sabi nga ni Mrs. Seth Doctolero na hindi raw bagay si Barbie Fortesa sa Encantadia. Kasi si Barbie ay mga lead role na yung yung sinasama niya. Hindi na siya katulad nung sa mga sa Encantadia. So, kayo guys, pabor ba kayo na isama si David Licauco sa Encantadia kahit wala si Barbie Fortesa? Write your comments down below. And guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!